Tayo po ay nandirito dahil nagpupurit, nagse-celebrate po tayo dahil buhay po ang ating pag-asa. More than 2,000 years ago, naisilang na po ang ating pag-asa to approach the throne of grace of God. Amen. At wag po kayong malungkot. May ilang araw pa po para sa bagong taon. Parang naisip niyo na tayong Quezon de Bola. Quezon de Bola ba pag bagong taon? Sino po yung nasa SM kagabi? Hallelujah. Siyempre, wala dito, no? Puyat eh. So, mamaya pa yon, fourth service. Sino po yung nagdiwang ng Pasko at ang sinelebrate natin o ninyo ang kapanganakan ng ating Panginoon? Although, hindi po talaga yan yung araw ng kapanganakan ng Panginoon, pero ito po yung ginawa, pinagsama-sama na lahat ng mundo na kumikilala sa pangalan ng ating Panginoon, nag-celebrate. Amen. At sabi ko nga, kapag si Kristo ay hindi mo Panginoon, hindi siya ang iyong Diyos, wala kang karapatan mag-celebrate ng Pasko. Amen. Ay, nalungkot po kayo. Parang po talagang, tulog pa. Although, di naman po malamig yung tubig kanina. Okay pa. Amen. Yung mga naligo, sumigaw ng hallelujah. Hallelujah. Talagang naligo, buhay na buhay. Hallelujah. So, ngayong umaga pong ito, patuloy natin i-celebrate ang kapanganakan ng ating Panginoon at merong mga mensahe, pang-apat na po to. This is our last Sunday for 2025. Kaya magalak ka na, kapatid. Dahil buhay ang ating Panginoon. At pinatunayan ng Panginoon kung gaano siya ka-powerful, kung gaano siya ka-loving. Sunday natin, pinag-usapan natin kung sa kapanganakan ng Panginoon, inireveal, inilabas o pinakita kung gaano ang ating Panginoon na punong-puno ng pag-ibig sa bawat isa. Sa second Sunday, pinag-usapan natin kung paano yung faithfulness ng Panginoon sa bawat isang kumilala sa ating Diyos na patuloy na sumasamba at ang Panginoon ay napaka-faithful sa kanyang mga pangako. Hallelujah! Ang Panginoon kapag siya'y nangako, tutuparin niya. He is not a man that he should lie. Sabi ng Numbers 23:19. Tama po ba? Hallelujah! Hindi mangangako ang Panginoon na hindi niya tutuparin. Hindi katulad ng katabi mo. Hallelujah. Sabi ng misis ko, kailan ba tayo lalabas? Patapos na yung Christmas break. Hindi pa kami nakalabas. Pero bukas pa lalabas kami, kaya walang istorbo. Ay, bukas pa nag-schedule po ako ng at least mamamasyal po. Sa malayo-layo, siguro SM Clark naman. Hallelujah. So, nung pinanganak ang ating Panginoon, pinakita niya how humble He was. Pinakita rin niya na hindi po siya namili ng hospital na maganda. Okay? Ng lugar na maganda. Okay? So, pinakita ng Panginoon, kaya niyang ibaba. Although, Diyos siya, pero nais niyang abutin ng bawat isa. Hallelujah. Kaya nga ngayon, pag-uusapan po natin the sovereignty ng ating Panginoon, God's power and control over all things. Shall we pray? Father, we worship you, we praise you, O God, dahil although this is our last Sunday for this 2025, hindi lamang kami, O Diyos, nag-survive, but we thrive. And because of your grace, and because your power, and because of your guidance, Lord, nandito po kami. Magsa-celebrate dahil for the whole 2025, napaka-faithful mo, napaka-loving mo. And this time, Lord, pag-uusapan namin how powerful you are. Dalangin ko, Diyos, sa lahat na nandirito, maging sa mga nasa online viewers o magre-replay nito. Lord, as I pray, continue to talk to them, continue to reveal your word, your attributes, Lord, sa kanila. And allow us, Lord, today, na maintindihan po namin how powerful you are. How sovereign you are, O God, sa buhay ng bawat isa, maging Lord sa mga natitirang araw pa, bago ka dumating,
patuloy namin itong dinadalangin ng patuloy naming maintindihan kung gaano ka-powerful, kung gaano ka-strong that you are in control sa lahat ng aspeto ng buhay namin, O Diyos. Lord, be with us. Open our hearts of understanding upang lahat ng aming pag-uusapan hindi lamang magiging katalinuhan, kundi ito'y maging kasangkapan ng aming pananampalataya in serving you and in worshiping you, Lord, in our life. Lord, be with us, O God. This we ask in Jesus' name. Amen. So pag pinag-usapan po yung sovereign, ang word na sovereign, it means having supreme power or authority. Ito yung pinakamataas na kapangyarihan o otoridad. Like God is in control of everything, not just in all ruling, but more likely, more supreme ruler or the ultimate authority. Kaya pag pinag-usapan po natin yung sovereign. Okay? Pag sinabi rin pong sovereign, God is sovereign, ang ibig sabihin po niyan is God is omnipotent, omniscient, and omnipresent. Meaning, He is all-powerful, all-knowing, all-present. No, pag pinag-uusapan natin that God is sovereign, hindi lamang sa buhay natin, hindi lamang dito, maging sa langit, nandun po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Sabi po ng Psalms 115 verse 3, Our God is in heaven. Tingnan niyo po, no? As this psalmist said, that God is in heaven, ito po yung pinakamataas na authority dahil ito po yung lugar na pupuntahan natin. Wala pa po tayo doon. And we acknowledge that heaven, ito po yung lugar na hinanda ng Panginoon at dito siya nag-rule. Ibig sabihin, gano'n po ba kataas ang langit? No, madalas binibiro ko po sa lahat ng mga nagtatrabaho sa BPO, ang pinakamataas na sahod yung nagtatrabaho sa NTEC. Kasi po, 14th floor ata, ilang floor ba yun? O, siya po ata yung pinakamataas dito sa Angeles. Kasi po ang sahod daw po doon, ibinibigay sa rooftech. Kaya mataas. Okay, biro lang po. Okay, gano'n po ba kataas ang langit? Wala pong pwedeng pumunta doon unless na idadaling ka ng Panginoon doon. Hindi mo kakayanin. And even yung rulership ng ating Panginoon sa langit, kaya kinoconsider siyang sovereign dahil nandun po ang ating Panginoon. Doon po siya nag-ahari. Although He created heaven, ang mundong ito, kailangan din po siya maghari at maging sa atin, kailangan po natin siyang kilalanin as our King dahil siya po ang ating sovereign God, siya yung pinakamakapangyarihan o wala nang iba pang Diyos na makapangyarihan. No? Kaya nga sinasabing pinakamakapangyarihan kasi nga po sinasabi ng iba, meron pang ibang Diyos. No? Yung iba, ang daming Diyos, di po ba? No, dami nilang ginagawang Diyos. Meron pa silang ginawa ngayon, extra Diyos. Ay, inom yun po pala yun, no? Okay, ang dami. Yung iba, alam nyo, sa India, napakarami nilang Diyos. Yung iba nga, namamali na yung pangalan kasi hindi nila alam kung ano talaga yung pangalan ng Diyos nila sinasamba nila. Kasi maging yung mga daga, sinasamba nila. Di ko lang alam kung talaga sasambahin nyo yung mga daga. Pero of course, these people are being blinded by the enemy. Kaya hindi nila nakikita ang kapangyarihan ng ating Panginoon. But praise God, naalis na po tayo dyan. Amen. Ala na po sisimba keng Apo. Pag Friday, ala kasing service keng Calvary, kaya nako mong Apo. Kasi Monday daw, kay Lourdes, Tuesday, siguro keng Maragol, Wednesday, Kenny, Thursday, bakit ang Disneyland? O Friday kasi ala eh. Hallelujah. Alam niyo po, ang pagiging religious, hindi ka dadalhin ng langit sa langit. Ang katapatan mo lang sa paglilingkod sa Diyos ang magdadalay sa langit. Kaya nga, He is in heaven and He does whatever pleases Him. Kung ano yung mga bagay, this time, kapag sinabing whatever pleases Him, ito yung mga bagay na magaganda. Ito yung mga bagay na kapag naranasan natin, wala na tayong hihingin pa. Alam mo yung word na satisfaction, nasa Panginoon lang yan. Hindi makikita yan, makukuha sa iba. No? Yung mga lalaki, madalas,
no, kasi po nung ako'y kabataan noon, 10 years ago, nagpipray po ako, kapag sasagutin lang ako nito, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo ng buong puso. Parang wala na, Lord, siya na. Niyang ayasawa mo na tutupin siya na. Kasi nanonood siya ngayon. Mamaya, hindi ako makauwi. Okay. Sa Panginoon lang. Kahit napakagwapo, napakaganda ng asawa mo, sa Panginoon lang ang satisfaction. Amen. Hallelujah. Minsan sa mga pagkain lang, satisfied na ako, busog na busog. Pero magugutom ka rin. Pero sa Panginoon, the more you come to Him, the more nagiging satisfied ka sa buhay mo because yung source of satisfaction mo ang nagpo-provide ang ating Panginoon. At kapag ang Panginoon nag-provide, it's eternal. Kaya nga, He does whatever pleases Him. No? Kaya, hindi katulad ng mga Diyos-Diyosan, no? Wala naman silang kaisipan Binibihisan nga lang sila Tapos pinupunasan, yung iba pinapanliguan pa. Parang walang magawa talaga. No? Yung iba pinasasayaw pa O yung iba linalakad pa, pinapasyal pa. No? Kasi naka-steady lang sa isang lugar Kaya once a year, inilalabas. Pero ang ating Panginoon, hindi kailangan yan. Hindi niya kailangan. Hallelujah. Because ang Diyos ay nakakagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. No, siya lang. Kaya yung sovereignty ng ating Panginoon, naipakita niya yan nung siya pinanganak dito sa lupa. Hindi lang siya basta pinanganak, pinakita niya how powerful He was. No? Yes, ang Panginoon, binigyan tayo ng free will. Pero with God's sovereignty, yung free will na yan, kailangan po tayong kumilos according do sa premise of God's purpose and God's will in our life. Yes, may mga free will po tayo, binigyan tayo ng free will ng Panginoon. At iyon po yung pagiging sovereign ng Panginoon sa buhay po natin. Hinayaan niya po tayo na kumilos according dun sa knowledge na meron tayo. Pero kailangan po tayong sumunod sa ating Panginoon. Hindi tayo binigyan ng free will ng Panginoon para gawin ang lahat ng bagay na gusto mo. May free will tayo, but within the premise of God's authority, of God's will, and God's purpose. Sa lahat po ng nandirito na nakakarinig sa mensaheng ito, tinanong niyo na po ba sa sarili niyo kung ano yung layunin ng Panginoon, kung bakit ganyan ang pangalan mo ngayon? Kung bakit nandyan ka sa pamilyang yan, tinanong mo na ba? Ano yung layunin mo? Bakit yan ang trabaho mo ngayon? At bakit ngayon nakikinig ka sa akin? Tinanong mo na ba ang Panginoon kung ano yung layunin ng Panginoon sa buhay mo? Kasi if you are not acting or doing or working in the premise of God's purpose, nagiging disobedient po tayo. Kinreate tayo ng Panginoon na may layunin. Hindi lang tayo basta kinreate na with free will, kailangan po nating masunod kung ano po yung reason kung bakit po tayo linagyan ng ilong ng Panginoon. Kita niyo po yung ilong niyo? Satisfied na po kayo sa ilong niyo? Praise God. Amen. Madalas ko pong sinasabi din, yung mga, hindi po ako against sa mga nagpaparetoke as long as na may pera po kayo. No, wag niyo lang pang utang. Wag po kayo masyadong maparetoke. Baka pagdating po niyo sa langit, hindi kayo makilala ng Panginoon. Hallelujah. Pero yung ilong po natin, napakaganda, no? Sino yung nagpapasalamat kay Lord, may ilong siya? Na ganyan ang pagkakagawa. No, nung high school ako, meron po akong kaklase na yung ilong niya napakatangos. Tapos parang guhit lang ang butas ng ilong. Sabi ko, parang hindi kinukulangot ito. Okay? Lalaki po yan, lalaki, no? Kaya nakita ko yung... Pero nagpapasalamat na po ako sa Panginoon. Ganito po yung ilong ko. Kasi po kung ang ilong na yan, ginawa ng Panginoon upside down. Kapag tag-ulan, kawawa tayo, baka malunod tayo. Hallelujah. Pero ang kagandahan, kasi uso daw po yung sipon ngayon, pero hindi po tayo nakikiuso, di po ba? No, nagpapasalamat po tayo.
Na ganun po yung ilong kasi dire-diretso naman ang labas kaysa dun sa upside down, sinasalo lahat. Pero walang sipon natutulo. Di po ba? Pero maraming lobong mangyayari. Hallelujah. Pero satisfied na kayo sa ilong niya? Hallelujah. That God is in control. Hindi ka magpapasalamat kay Dr. Abelo. Papasalamat ka sa Diyos. Hallelujah! Amen. So tayo po ngayon, okay. He does whatever pleases Him. Kinatagpo tayo ng Panginoon. Dumating ang Panginoon dito sa lupa. Pinanganak. Although hinintay siya for about more than 400 years, from Malachi to Matthew. Hinintay yung pangako. Parang sinasabi, parang kinakalimutan na kami ng Panginoon. Pero ginawa ng Panginoon, no, yung sa tamang panahon. Okay? What pleases Him. Dahil kung tayo naghihintay sa ating Panginoon, the same thing, gagawin ng Panginoon yung kanyang pangako. Pero kung maghihintay tayo para sasabihin, ayoko na, sa totoo lang, without God in our life, kawawa tayo. Pero kung wala tayo, He will remain God. Hallelujah. Kaya kung magdi-disobey tayo, kung lahat ng tao magdi-disobey, He will remain God. Kawawa lang tayo. No, with His sovereign power, yes, gusto ng Panginoon makasama niya tayo. Pero kung magpapatuloy tayo magdi-disobey, kahit binigyan tayo, dahil binigyan tayo ng free will ng Panginoon, kung magdi-disobey tayo sa ating Panginoon, He is also all-powerful para daling ka sa impyerno. Hallelujah. Kaya nga He is doing everything para maligtas po tayo. No, sabi po ng Ecclesiastes 12:13, now all has been heard. Ito po, ang nagsulat po nito, si Solomon, yung pinakamatalinong tao na biniyayaan ng Panginoon. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of all mankind. Fear God and keep His commandments. Hallelujah. No, kaya nga sa pagro-rule ng Panginoon, sa ginagawa sa buhay ng ating Panginoon, kailangan po tayong sumunod. Amen. Dahil po, yes, He can do whatever He pleases. With this, yung kaisipan po natin, limited. Hindi natin alam kung kakain pa tayo bukas eh. Hindi rin natin alam kung makakauwi tayo ng safe mamaya. But God is sovereign. He knows what He is doing. At wala pong nino man o sino man na pwedeng mag-dictate sa Diyos. Hallelujah. Wala ni sino man. Dahil kahit tayo nga, hindi tayo nakakagawa ng kahit isang maliit na langgam lang eh. Tapos, i-dictate mo ang Panginoon, ang ating Diyos na napaka makapangyarihan. He knows everything, all-knowing. Hallelujah. Tapos, i-dictate mo siya. Wala po, no? Kaya nga, we need to undergo sa will ng ating Panginoon. So, first point, God is sovereign over the birth of Christ because His divine plan was fulfilled. Tinupad ng Panginoon kanyang pangako. No, even in Genesis, no, pinangako na yung Messiah. Tapos dahil pinangako na yung Messiah, then after nagkasala si Adan at Eva, nagbigay na ng salita ang Panginoon na magpapadala siya ng Messiah, no, in Genesis 3:15. Pero ayaw ni Satan na mabuo yan, na mangyari yung kaligtasan. Kaya gumawa si Satanas, no, si Lucifer, ng mga bagay upang i-hinder ang pagdating ng ating Panginoon. In the Old Testament, no, i-shortcut na lang natin, during that time na ang Israelites napunta sa Egypt, yung lahi po ni Jacob. Okay? Dahil si Abraham, pinili ng ating Panginoon, pinakita ng Panginoon ang promised land. Okay? Tapos, binigyan ng pangako ang Panginoon na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Ipinanganak si Isaac. Kasi hindi siya magiging ama ng maraming mga bansa kung wala siyang anak. Kaya nga ibinigay si Isaac sa kanya. Tapos, nagkaroon ng dalawang anak, si Esau and Jacob, na tinatawag na Israel, noong ay
kinatagpo ng Panginoon sa Peniel. At itong Israel na to ang napunta sa Egypt because of Joseph. Kilala niyo po si Joseph? Hindi po yung asawa ni Mary, although pinag-usapan na po natin yan. Si Joseph the Dreamer. Sino po yung mga pangalan dito, Joseph? Meron po bang pangalan dito, Joseph? Kung merong Joseph dito, sabihin ko na sa inyo, huwag ka muna matulog. Baka managinip ka eh. Okay. Nabigyan na panaginip si Joseph ng dalawa, no? Or dalawang beses, no, yung vision na binigay sa kanya na ang kanyang mga kapatid ay luluhod sa kanya. Tapos yung pangalawa, maging ang kanyang nanay at tatay luluhod sa kanya. Pero eto po, no, sasabihin ko na po sa inyo, sino yung may anak na mahigit sa dalawa or mahigit sa isa? Meron pong mga anak na at least dalawa. Okay. Huwag niyo pong pakita yung favoritism sa mga anak niyo. Okay? Si Jacob po kasi pinakita na paborito niyang anak si Joseph. Kasi po siya po yung anak ng kanyang pinakamamahal na si Rachel. So binigyan ng robe na napakaganda, colorful, no? Pinapakita na kakaiba itong anak niya sa kanyang pagtingin sa 11. Kaya nga nagalit ang mga kapatid niya at ginawa ng paraan para mailayo siya sa pamilya. Ibinenta. Actually, una, nais patayin, tapos binenta na lang para kitain pa ang kanilang kapatid. Napunta sa Egypt. Pangako ng Panginoon, luhod ng kanyang mga kapatid, maging kanyang mga magulang. Pero yung pangarap na yun, parang nagbigay sa kanya ng testing o paghihirap, no, hindi naging maganda sa kanya at first. Because the Word of God said, the Lord is pleased to do whatever He wants. So, pinassess ng Panginoon, napunta kay Potiphar, dahil si Poti ay madalas malayo, kaya nga Potiphar. Okay? So, nakagandahan si Mrs. Potiphar kay Joseph. Sabi na salita ng Diyos, Joseph was very handsome. Gusto niyo pong makakita ng very ang sinasabi ko lang po, hindi po ako very handsome. Siguro very, very. Parang manas ata yun eh, no? Natukso, okay? Kasi gwapong-gwapo, matipuno. Okay? Lahat ng anak na Diyos, mga gwapo yan eh. Hallelujah. Ba't ayaw maniwala? Tanungin yung misis ko. Okay? Nakakulong, napagbing na nga ng rape, na asawa ni Potiphar, nakakulong, gumawa na para ng Panginoon, no? Yung cupbearer at saka yung cupbearer at saka yung baker, nakakulong. Actually, kinulong po si Joseph, hindi sa ordinaryong kulungan. Kinulong po siya sa mga kulungan ng mga royalties o yung mga kulungan ng mga, siguro yung mga gumagawa ng FAD control. Okay? Na nag-request pa ng magandang room. Okay? At nandun po yung cupbearer na naginip, in-interpret ni Joseph. Hindi po nagsabi si Joseph, naku, ang panaginip na yan, magdadala sa iyo ng kapahamakan. Hindi po. Nandun pa rin po yung tiwala ni Joseph sa ating Panginoon. So, na-interpret. At nung lalabas na yung cupbearer, o sabi nung na-interpret ni Joseph, wag mo akong kalimutan, pakinguso sa Pharaoh na wala akong kasalanan. Pero nakalimutan ng cupbearer for about 2 years na naginip lang yung Pharaoh na wala makapag-interpret na matatalinong tao sa Egypt, maging the whole council of Egypt, wala makapag-interpret, gumawa ng paraan ng Panginoon. Okay? Sa dalawang panaginip ni Pharaoh, na yung mga bakang matataba, kinain ng mga bakang mapapayat. Nakakita na po kayo ng bakang mapapayat? Marami po yan. No, diyan po kinukuha yung non-fat milk. Ay, hindi po ba? Kasi payat eh. Okay? So, kinain ng mapapayat, yung 7 bakang matataba, kinain ng 7 bakang mapapayat. Tapos pangalawa, na naginip ulit,
na may trigo na tumubong pitong mayayabong, no, maraming bunga, matataba. Tapos meron ding mga papayat na trigo, kinain din ng trigo yung matataba, no, ng mga mapayat. So di maintindihan ni Pharaoh hanggang nag-ahanap siya mag-interpret, naalala ng cupbearer. Sabi niya, patawad po, meron po akong kilala, nasa kulungan pa ngayon. So pinatawag po si Joseph, in-interpret po ni Joseph. At nung in-interpret ni Joseph, sabi po ni Joseph, matalino po kasi katalinohan niya galing sa ating Panginoon. Pharaoh, pili ka ng pinakamatalinong tao sa buong Egypt para mamahala dahil 7 taon na merong harvest na plentiful at darating another 7 years, famine naman. So sabi ni Pharaoh, may mas matalino pa ba sa taong ito? Gwapo na, matalino pa. Hallelujah. Yan ang mga anak ng Diyos. Gwapo na, may wisdom pa. Hallelujah. So sabi ni Pharaoh, ikaw na. Okay. It took 13 years para i-process ng Panginoon si Joseph para yung kanyang pangitain na binigay kay Joseph mangyari. It took 13 years. Kapatid, kung may mga dilema ka ngayon sa buhay, pinaprocess ka na ng Panginoon. In due time, ibibless ka ng Panginoon. At ang Panginoon, then, hindi lang yan. So, dumating yung time na dumarami yung mga Israelites. Kasi nga, yung mga Israelites napunta sa Egypt. So, gumawa ng paraan si Satan para patayin yung lahi ni Israelites, no, ni Israel. Okay? So, doon dumating si Moses. Kilala niyo si Moses? Yung gumawa ng arkong malaki. Ay, hindi po ba? Okay? So, yung pong nag-alis, no, sa mga Israelites sa Egypt, papunta ng Promised Land. Pero hindi pa rin huminto ang demonyo para lipunin ang Israelites. Nung nandun na po sa Babylon, gumawa din po, no, kay Queen Esther. Kung babasahin niyo po yung Esther, because of Aman, nang dahil kay Mordecai, na praise God, nandun po si Esther, kaya na-preserve ang mga Israelites. Hindi po sila napatay. Nung kinilang po ang ating Panginoon, gusto rin patayin ni Satan ang ating Panginoon, kaya nga si King Herod pinapatay yung mga bata, no, na 2 years old and under. Kasi po nabalita na isinilang na ang King of the Jews. Hallelujah. Pero hindi pa rin napigilan dahil po yung pangako ng Panginoon, pinupulfill na niya. O, pinulfill na niya nung dumating ang ating Panginoon because He is sovereign. May timetable po ang Panginoon. But it doesn't mean kapag delay ang kanyang pangako, doesn't mean na nawawala ng kapangyarihan ng Panginoon o kumunti ang kapangyarihan ng Panginoon. No? Sa tamang panahon. Sino dito yung nangangarap at nagpipray na magkakapag-asawa pa rin? Lord, gusto nga migtas gamat, didinan. Ayok bibiro. Hallelujah. May dalawa. Hallelujah. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Hallelujah. Amen? Naisilang na po kahapon. Yung pag-asa nyo! Hallelujah! Amen? Okay, huwag po kayo mawalan ng pag-asa dahil tutuparin ng Panginoon yan. No, hindi po siya hindi ka bibigoyin. Kapag may word ng Panginoon sa'yo, panghawakan mo na. Sabi ng Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Yung desire pong yan, yung desire na papadesire ng Panginoon sa'yo. At kapag dinesire mo yan, you place it in your heart, mineditate mo na yan, pinanghawakan mo na yung salita ng Panginoon, surely darating yung pangako ng Panginoon. Yung desire ng puso mo na. Because God's desire is the best na para sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. Sino po yung naghahanap ng best na magiging asawa sa buhay? O kung may asawa ka na, huwag ka na maghanap, no? Okay, okay na yan. Yan yung best para sa iyo. Kasi po may naging bisita po kami and na ikwento po
ko po yung love story namin ng aming mag-asawa. Galing po ako sa sumpa ng busted. Sabi ko, nung nananalangin na ako ng pipiliin ng Panginoon niya para sa akin, I really prayed kasi po, nangarap po ko yung kasi nga alam ko po, magpapastor po ako, pero dinelay ko lang po, nagbarko. Pero dun sa pagbabarko ko po, akala ko mahanap ko yung the one ko. So namili po ako ng mga mapapangasawa, of course, yung nandirito sa taas. Kasi po, pag nandirito sa taas, alam mo na faithful. Amen. Parang ayaw niya maniwala eh. So, pero hindi po kami, to make the long, loving story short, nagkahiwalay po kami nung nasa barko ako dahil di ra po niya ninais na makapag-asawa ng pastor. Then, doon sa barkong ding yan, sabi ko, Lord, kung bibigyan mo ako ng mapapangasawa, nagiging partner ko sa buhay, yung maintindihan niya ang panawagan ko. Alam niyo po kasi, kapag ikay nagbabarko, gumagwapo ka because of dollars. Hallelujah. Kasi po yung personality mo, times 50. Hallelujah. Sabi ko doon sa kausap ko, that very night, pinakita ng Panginoon yung mukha ng misis ko. So sabi ko, Lord, kung siya'y magiging para sa akin, siya talaga yung para sa akin, kailangan pag-uwi ko, wala siyang boyfriend. Siyempre! Hallelujah! Lang nga namang agawin ko. Okay? So, alam nyo, I was 28 years old. 28 na rin po, misis ko nun. Humanap pa ako ng tulay. Kasi hindi, magkakilala, actually kilala ko po siya, nag-attend ng church, pero hindi po kami, ni minsan hindi po kami nag-usap. Hindi po kami naging prayer partner. Alam niyo yung prayer partner noon, dito? Kapag nagpe-pray, holding hands. Okay? Hindi po nangyari kasi hindi ko siya matabihan. Kaya Lord, pag uwi ko, kailangan yon na wala siyang boyfriend. So hindi ko alam, wala na akong balita. So manap na magiging tulay. Tapos yon, nag-prosper. Okay? Tapos nagkwento rin ng misis ko, nung ako'y nakita daw during that time, huminto daw yung buhay niya. Until nanligaw na po ako sa kanya. Pero hindi ko sinasabing binigay ka na ng Panginoon sa akin. Nung nalaman ko pong may nanliligaw sa kanya, sabi ko, hindi ako naniniwala sa may the best man win. Kasi alam ko sa akin na siya eh. Binigay ng Panginoon sa akin. Pero sabi ko, I am willing na hintayin yung turn ko para manligaw sa'yo. Pero para maipakita ko na sincero ko sa panliligaw sa'yo, inilabas ko po yung 3 white roses. And it did. Nag-focus po siya sa akin. Alam niyo bakit? Kasi po ang pinagpipray niya, yung taong magbibigay sa kanya ng white roses, siya na yung the one. It was orchestrated by God. And magsa-celebrate na po kami ng 28 years anniversary this January. Hallelujah. Ipupulfill ng Panginoon. Kaya sabi ng Colossians 2:14, He canceled the record of the churches against us. Okay, nung dumating ang ating Panginoon, ipupulfill na ang kanyang pangako. At ang pangako niya, may dahilan. May rason. Okay? Hindi lang basta ipapanganak ang Mesaya. May dahilan. Kasi sabi ng Colossians, He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. Parang, ano nangyari? Pananganak pa lang eh. Okay? Pero layunin ng Panginoon, para mawala tayo doon sa record of churches. Yung mga guilt natin, yung mga record natin sa langit na mabubura. Kasi po kahit anong buti, anong gwapo mo, anong ganda mo, anong magandang bagay na ginagawa mo sa ating Panginoon, hindi kakayanin na i-cancelin yung mga records na yan. Okay? Kailangan yung dugo ng ating Panginoon.
In this way, he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. During the time of process na yan, ginagawa ni Satan, yung pinersecute ng ating Panginoon, hindi lang pinersecute, nilatigo siya, pinako siya sa krus, parang sinasabi ni Satan, panalo na ako, mamamatay na yan, mamamatay na yan. Dahil yun lang naman ang kaya ng gawin ng kalaban sa atin, to kill, to steal, and to destroy. Kaya nung nakita niya nakapako ang Panginoon, parang, wow, panalo na ako. Pero hindi niya alam, temporary lang, momentary lang yung pagiging panalo ni Satan. Pero ni sinabi ng Panginoon, tetelestai, na himasmasan, no, na nabuhusan ng malamig na tubig si Satan, no, kasi mainit po si Satan eh. Okay, nakabuhusan ng malamig na tubig, naku, yari tayo. Even yung mga authorities, even yung mga high priest, even yung governor, even yung king, Pilate, hindi alam kung ano yung gagawin, kung anong mangyayari after they put Jesus on the cross. Even si Satan, hindi niya alam. Kasi kung alam lang nila, sabi niya, no, hindi sana siya ipinako sa krus. But because by hanging on the cross, napahiya ang mga kalaban ng ating Panginoon. Alam mo kapatid, yung mga bagay na meron tayo, kapag isinandig mo sa krus ng ating Panginoon, mapapahiya yung mga nanlilibak sa atin. Dahil ang ating Panginoon, He is sovereign. Hallelujah. Sabi po ng Hebrews 4:15, for we do not have a high priest who is unable to sympathize us with our weakness, but we have one who is tempted in every way, just as we are, yet He did not sin. Kaya nga, let us approach the throne of grace, sabi po ng Hebrews 4:16, with confidence. Why? Dahil pinulfill na po ng Panginoon ang kanyang pangako. Sabi rin ng 1 Peter 3:18, for Christ also suffered once for sins, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. This is the reason why. Nagsinilang ating Panginoon to bring us to God. Pero mangyayari yan kapag naipako na ang Panginoon sa krus. Hallelujah. Yes, Satan wants to stop yung mission ng ating Panginoon, pero it was a perfect plan from God, na gamitin si Satan. No, parang sinabi lang ni Satan, ginamit lang pala ako. Nung narinig ng Panginoon ni Satan, yung sinabi ng ating Panginoon sa krus, tetelestai, it is finished. Bayad na lahat. Cancelled lahat ng mga records of wrongs. Hallelujah. Parang bumagsak ang mundo ni Satan. Talagang bagsak naman talaga siya. Amen. Hallelujah. Binubuhay lang natin ang pag-asa ni Satan kapag hindi tayo nagpapatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. No? May mga pagkakataon kapag may tumanggap sa ating Panginoon, sasabihin ng iba, lewen tayapin kung hanggayang pilang bulan yan. No, meron pong mga ganun no? Minsan yung mga pamilya nyo, tumanggap ka sa ating Panginoon, balitang-balita, no? Tapos sasabihin ng kapatid mo, sige, labenta mo. Babantayan ka. No, ganun din naman sa Satan, binabantayan tayo. 24/7. Napansin niyo po yan kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, binabantayan tayo ni Satan, pinapaypayan pa nga tayo. Hallelujah. Amen? Sino dito yung habang nagbabasa ng Bible, nakakatulog? Kayo na ang magsalita niyan. Okay. 1 Corinthians 2 said, no, we declare God's wisdom. Yung noon pong yan, no, pinagmulan po niya na yung wisdom from this world na pwedeng ma-access. Pero yung wisdom ng Panginoon, a mystery that was been hidden and that God destined for our glory before the time began, hidden pa sa mga taong wala sa ating Panginoon. Ibig sabihin, yung katalino ng mundo, kaya mo i-access yan, kaya mong pag-aralan yan sa mga libro. Pero yung katalinuhan ng ating Panginoon, yung kanyang mystery, hindi yan pipwede kung wala kang ugnayan sa Kanya. Dahil yung mga bagay na yan is for our glory before time began. In verse 8, none of the rulers of this age understood it, for if they would not have crucified the Lord of glory. So hindi, kung alam lang ng mga kaaway, even Satan, no, sa pagpako nila sa krus,
ay kayang basahin na pagpako sa ating Panginoon sa krus ay matatalo sila. Hindi sana pinako ang ating Panginoon. Pero it was hidden kasi wala silang Kristo. At yung mga bagay na to, na open na sa atin because of our faith in the Lord Jesus Christ. Without God in our life, hindi natin maintindihan yan kung bakit ang kailangan pa ang Panginoon mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Hallelujah. Actually po, bata pa lang po tayo, alam na natin yung tama at mali. Alam natin na merong Diyos. Pero yung iba, akala nila sa pagiging mabuting tao, lalapit sila sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Ang paglapit lamang po sa ating Panginoon ay yung kilalanin ng ating Panginoon na matay siya sa ating mga kasalanan. Patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Makakalapit tayo sa ating Panginoon. Amen. So tulad din ni Joseph, no? Balikan natin si Joseph the dreamer. So it took him 13 years. Nung nangyari na yung famine, nagutom ang halos lahat ng bansa, dito po pumasok yung Israelites, mga kapatid ni Joseph. Dito lumuhod ang mga kapatid ni Joseph. Pinatawag ng kanyang ama. Actually, nung pinili siya ni Pharaoh na pinakamatalinong tao na meron ng Egypt, hindi pa Egyptian mga foreigner pa siya. At nung pinili ni Pharaoh, dahil kapag sinabi ng hari, walang makakapigil. Sabi ni Pharaoh, siya na yung magiging prime minister, second in command, after me. Kinalala si Joseph na pinakamatalino. Actually po, gumawa siya po ng born o yung lalagyan ng mga trigo na for 7 years hindi masisira. Ganon katalino si Joseph. Hallelujah. Kaya huwag ka lang matulog, kapatid. Kung pangalan mo hindi naman Joseph, huwag ka matulog. Kasi hindi ka mananaginip. Hallelujah. At eto na. Nung nangyari na yan, yung pinulfill ng Panginoon, yung reason kung bakit naibigay yung yung mga panaginip na yan kay Joseph. It took him 13 years, sabi ko nga, 13 years to process. In Genesis 50:20 said, "You intended to harm me, but God intended it for good, to accomplish what is now being done, the saving of many lives." Ginamit, pinrases muna ng Panginoon si Joseph at the right time, sa tamang panahon, sa pagiging sovereign ng ating Panginoon. Pinakita ng Diyos kung gaano siya ka-powerful sa buhay ni Joseph. Hallelujah. In Isaiah 14:24, "The Lord Almighty has sworn, surely I have planned it, I have planned so it will be, and as I have purposed, so it will happen." Okay, ang Panginoon, nang nagsabi siya that the Lord Almighty, the one who reigns in heaven, nangako, surely as I have planned. Kapag pinlanan ng Panginoon, gagawin na niya yan. Okay? For it will be. And as I have purpose, yung other word ng purpose is plans. So it will be. So kung ang Panginoon kapag nangako, na plano siya, gagawin niya. Hindi siya nagpaplano na para lang standby lang. Nakarinig na kayo ng boss niyo na sinabi niya, naisip ko, itataasan kita ng 10,000 sa sahod mo. Anong mangyayari sa iyo? Wow, 10,000 additional. Pero pag sinabi ng boss mo, naisip ko lang. Pero ang Panginoon, nung ginawa na niya, yung plano niya, it is already done. Kapag ang Panginoon nagplano na sa buhay mo, it is already done. Ihintayin na lang kung gaano ka-ready ang puso mo. Tapos na yan. Kumbaga, alam na ng Panginoon na ibibigay niya yung mga bagay na yan, pero He see to it. Titingnan niya muna, ipaprocess muna ng Panginoon kung ready na ang puso mo. Kasi dahil pag binigyan ka ng masigit, na mas maraming pagpapala ng Panginoon at hindi ang nadaang puso, just like Joseph, pinrasis ng Panginoon for 13 years, mababaliwala. Pero tingnan nyo, nung lumapit si mga kapatid ni Joseph, tinanggap siya, nagpatawad. Why? Kasi na-process siya kung gaano kalabing, kahumble ang Panginoon din sa buhay ni Joseph. Hallelujah.
No? Kaya sabi ng Isaiah 60:22, no? At the right time, I, the Lord, will make it happen. Hallelujah. Hindi yan aldab, no? Sa tamang panahon. Hallelujah. Ang Diyos ang nagsalita niyan at the right time, sa tamang panahon at oras, gagawin ng Panginoon. Amen? In Romans 8:28 said, "For we know that all things work together for the good to those who love God." Ang mga bagay na to, na pangako ng Panginoon sa Romans 8:28, hindi yan para sa lahat. Para lang doon sa mga nagmamahal sa ating Panginoon. To those who are called according to His purpose. Kaya nga, if we are working and doing according to the very purpose ng Panginoon, doon sa premise ng purpose ng Panginoon, then, all things work together. Yes, may mga bagay na hindi mo maintindihan at first sa buhay mo. Lord, bakit nararanasan ko to? Minsan nagtatanong na tayo, pero actually pagtatanong sa ating Panginoon, kasalanan. Ibig sabihin, you do not trust God sa process na ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. Actually, kaya nga tayo pinaprocess ng Panginoon dahil gusto ng Panginoon, ibaba muna tayo. Si Joseph, kaya po siya na-process for 13 years kasi po nagmalaki na si Joseph. Masyado na lumaki ang kanyang ulo. Kaya pinrocess muna siya ng Panginoon. Pero at the right time, no, gagamitin ng Panginoon yung ibang tao to serve the blessing na matagal mo nang inihintay. Kaya kung meron kang pagpapalang o blessing na hinihintay, kapatid, panghawakan mo lang yan. Ang pangako ng Panginoon, hindi yan nababalik. Tutuparin ng Panginoon. Kaya pag sinabi na pa mag-aasawa ka, makakapag-asawa ka. Hallelujah. No, sabi nga ni Pastor Manny kagabi, si Sarah nga, 90 ng anak eh. Okay, wag naman, 89 lang. Hallelujah. Okay? So all things work together for the good to those who love God, no? Nangyayari yan kasi nga mahal din tayo ng Panginoon eh. Okay? Hindi po one-way love affair lang o one-sided lang. Must be nag-a-agree ang bawat isa. No, wala dito yung kapag nalaman niya, break na kayo. Wala ganyan. Ang Panginoon kapag nagmahal, gusto niya, nagmamahal din yung mga minamahal ng Panginoon sa Kanya. Kaya ang gagawin ng Panginoon yung mga bagay na nanais o yung pinaka-desire ng Panginoon sa bawat buhay ng bawat isa. Amen. Okay? Sa mga Kristiyano lang po yan, no? Sa mga umiibig sa ating Panginoon. Okay? So, kung titingnan mo sa buhay mo ngayon, nagsasuffer ka, posible, pinaprocess ka lang ng Panginoon dahil sa maling decision mo. Ako po, nung kami ginasal na po kami ng misis ko, parang nandun na ako sa right path. Pero hindi ko rin po, kasi alam ko, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung bibigyan mo ako ng mapapangasawa, yung maintindihan yung calling ko. Pero nung kami kinasal na sa church, dito po kami kinasal, okay, nag-business po kami. Tapos, nag-Bible school po ako, one subject lang kinuha ko for one sem. Parang tatapusin ko yung Bible school for 10 years. Yung business po namin tinanggal ng Panginoon. Kasi nga po, ang sabi ko sa ating Panginoon, give me 10 years sa aking pagbabarko and after 10 years, ipopurso ko na ang panawagan ko. Parang hindi ako nagtitiwala sa kapangyarihan ng Panginoon na kaya akong i-bless. Hallelujah. Kaya nag-business muna, pero tinanggal ng Panginoon. So sabi ng Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose. It's the Lord's plans that prevails. Kahit anong mga plano na gagawin mo, kung walang pagpapala ng Panginoon, baliwala yan, kapatid. If you are not working in the premise of God's purpose, wala ding kwenta yan. No? God is sovereign over the birth of Christ because His timing was so timely. No? Yung kanyang tiyempo talagang napaka-timely. Okay? No, pinakita nung pinanganak ang ating Panginoon after 400 years na paghihintay. Pero tingnan niyo po, nung dumating naman po siya, ginawa ng Panginoon yung kanyang mga pangako. Now, sabi ng Galatians 4, but when the fullness of time had come, so after the long waiting,
God sent forth His Son, born of a woman, born under the law. Kailangan may isilang, may panganak. No, hindi lang siya Diyos na bababa, kundi magiging tao. Dahil ang kasalanan natin to cancel our death sa langit, yung records of wrong natin sa langit, kailangan makancel yan. Ang pang-cancel niyan, ang dugo ng ating Panginoon. Kailangan po yung banal na dugo. Kaya hindi po pwedeng magkaroon ng banal na dugo o dugo ang ating Panginoon, kundi siya isisilang dito sa mundo. So duman siya sa process, pinaglihi. Pinaglihi, for about 9 months, kinarga, tapos pinanganak ng isang birhen na hindi nasipingan. In verse 5, this is the reason to redeem us, those who are under the law, that we might receive the adoption as sons. So magkakaroon tayo ng ugnayan. In Micah, ito po, pinatunayan, but you, Bethlehem Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be under over Israel, whose origin are from ancient times. Ito po yung binasa ng mga priest nung tinanong ni King Herod kung saan ipapanganak ang King of the Jews. Binuksan ng Micah, nakasulat sa Micah, Bethlehem Ephratah, sa Bethlehem. Bakit po Bethlehem? Pinangako po ng Panginoon in the Old Testament na ang magiging Messiah will be in the line of David. Sa Bethlehem po, pinanganak si David. Doon po siya nanirahan, sa Bethlehem. Para lang po malaman natin. Kaya nga sabi ni Micah, Bethlehem, though you are small among the clans of Judah, out of you will come from me one who will be ruler over Israel. Patay na po si David dyan. Hallelujah. Pero yung ipapanganak will be in the line of David. Hallelujah. His time was so timely. Hallelujah. Alam niyo po kung gano'n lang kalayo yung Bethlehem sa Jerusalem Temple? It's about 8 kilometers. Hallelujah. At alam niyo po ba kung gano'n lang kaliit ang Bethlehem during that time? Sabi po ng AI, it's about 300 to 1,000 people yung nanirahan doon. Maliit lang talaga ang Bethlehem. Pero doon pinanganak ang ating Messiah. Hallelujah. In Luke 2, tingnan po natin ito, no? Ito, pag-aralan po natin. In those days, Caesar Augustus issued a decree of a census should be taken of the entire Roman world. Lahat po na nasasakupan ng Rome. Binigyan ng census para malaman po kung kaninong lahi ka. Pas malalaman din kung ang lahi mo mayayaman para malaman din niya kung magkano yung itatax sa'yo. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. So, ibig sabihin, totoo po yan. Kasi po, nag-mention po sila ng mga pangalan. Nangyari po yan. And everyone went to their own town to register. So, in verse 4, so Joseph also went up from the town of Nazareth to Galilee, in Galilee to Judea, to Bethlehem, to the town of David. So, ibig sabihin, hindi lang si Mary ang kailangan pumunta ng Bethlehem, pero ginamit yung pagkakataon para yung anak na si Jesus may papanganak sa Bethlehem. Ginamit yung census para from Nazareth, pupunta ng Bethlehem yung mag-asawa. Alam niyo po ba kung gaano kalayo ang Nazareth sa Bethlehem? It's about 145 kilometers. Mga balikang Manila. Ganyan po yung biniyahe ng mag-asawa na habang buntis siya. Okay? He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. So, kabuanan na niya. Okay. In verse 6, while they were there, the time come from the baby to be born. So, nag-contract na. Okay? Ang tawag dyan? Nag-labor. Okay. And she gave birth to a firstborn son. She wrapped him in cloth and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Alam nyo,
yung verse na to, napaka-timely, no, ng pagsilang ng ating Panginoon dahil sinilang po ang Panginoon during springtime. At maraming mga theologians, isinilang ang ating Panginoon sa Nisan 1. Kaya nga, kung babasahin po pa yung Luke 2, yung mga shepherds, they're actually watching their sheep at night. Nagpupuyat po sila dahil yung araw na yon, hinihintay po yung manganganak na tupa. Dahil ang araw na yon ay Nisan 1, parang April 1 sa atin. Ano po tawag sa April 1 sa atin? Okay? Pero sinasabi ng mundo, kalokohan yung nangyari nung Nisan 1. It's a scam. Pero actually, dumating ang ating Panginoon, Nisan 1. Kasi po, doon sila pipili, nangaalaga nila for 1 year para next Passover, yun po yung i-offer. Kailangan male lamb without blemish. Kaya nga yung tupa na nakita nilang naipanganak ng April 1, yung mga shepherd, babalutin yan ng cloth. Para hindi po magtatalon agad yung tupa at mapilayan. Para po ma-orient muna yung tupa sa kanyang lugar para hindi po siya matisod, hindi po siya masugatan. Kaya nga, tinatali o binabalot siya ng tela. Parang yung mga babies ngayon, sa nursery room sa mga hospital, nakabalot po sila na hindi nakakagalaw. Hallelujah. So, yun po yung ginawa. Kaya nga, eto, bakit po sa manger? Bakit po dun sa manger siya sinilang? Bakit hindi sa palace? Meron pong palace na malapit dyan, yung Herodian Palace na tinatawag, malapit sa Bethlehem, or sa bahay nga lang. Bakit hindi sa bahay? Alam niyo, kung sa bahay po sinilang ating Panginoon, hindi po makikita ng mga shepherds. Kasi po hindi welcome sa mga bahay ng mga ibang tao ang mga shepherds. Kasi po kino-consider po yung mga shepherds as unclean. So, saan lang po sila makakapasok? Doon sa lugar nila. Kung saan sila allowed, sa manger, kung saan nila ginagather ang kanilang mga tupa. Hallelujah? Hallelujah? Hallelujah. Tamang-tama. Kasi nga po, sa Nisan 1, during springtime, kasi nga po, kung titingnan niyo po, ang breeding season po ng mga tupa, during winter time, pag malamig. October, November, December. At kailangan ng 147 days para bago may panganak ang tupa. So kung bibilangin mo, tatama siya ng March, April, May. Bala kayo. Hallelujah. Ecclesiastes 3:11 said, tingnan niyo po how yung time ng Panginoon napaka-timely. He was made everything beautiful in its time. No, kapag hinintay po natin yung right time ng Panginoon, napakaganda sa atin yan. Amen. Hindi ka nagmadali. Tingnan niyo po si Adan, kung nagmadali siya, hindi niya hinintay si Eva. Ano kayang itsura natin? No, hindi niya sinabi, ito, mukhang tao na eh. Pwede na. Hindi, hinintay niya talaga. Di ko alam kung ilang taon siya naghintay. Pero hinintay niya yung kay Eva, kaya nga nung pinresent na ng Panginoon si Eva kay Adan, sabi siguro ni Adan, wow, eto talaga yung para sa akin. Hallelujah. Sino yung mag-asawa magkatabi ngayon? Tingnan mo yung asawa mo. Sabi mo ngayon sa kanya, wow, eto na yung para sa akin. Yung isa sabi niya, wow, ito na yung para sa akin. Hallelujah. Okay, hallelujah. Kaya nga, tayo ba'y, okay, sabi niya, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the human hearts. Tingnan niyo po, gano'n po kayo nagaganda sa mundong ito? Okay, kung namasyal na po kayo sa maraming mga lugar, makikita niyo kung gaano kaganda ang mundo, gaano kaganda yung mga landscapes, no, yung mga terrain ng ibang mga bansa, no, sa mga gilid-gilid lang yan, pero magaganda. Kung yan ay nagagandahan kayo, kaya nga sabi ng Panginoon, He's also set eternity in human hearts na hindi natin masukat, hindi natin magawang maintindihan lahat ng ginagawa ng Panginoon sa atin mula sa simula hanggang wakas. Dahil gusto ng Panginoon,
hindi lang dito tayo mag-enjoy. Yung pinakamagandang lugar na hinanda ng Panginoon sa atin, ma-desire natin, magusto natin mapupunta, at tayo ay magdi-desire na makasama tayo ng Panginoon. Kung tayo nagaganda sa mga creation ng Panginoon dito sa lupa, mas magagandahan tayo sa mga creation na ginawa ng Panginoon sa langit. At yung mga bagay sa langit, they are forever. Hallelujah. They are forever. Pag nandun na tayo. Kaya nga ma-amaze po tayo sa lahat na ginagawa ng Panginoon sa ating Panginoon. Kapag hinintay lang natin ng tamang panahon. Kung hindi mo pa will, kapatid, na kunin ka ng Panginoon sa araw na ito, huwag kang magpakamatay. Hindi ka dadating doon. Hintayin mo yung tamang panahon. Hallelujah! Third, God is sovereign over the birth of Christ because His ways were perfect. Yung ways ng Panginoon, they are actually perfect. Hallelujah! Kapag ang Panginoon na inalaw mo sa buhay mo, mapapawaw ka na lang. Hallelujah. No? Tingnan niyo po kung paano napaka-perfect po ginawa ng Panginoon nung siya ay dumating dito sa lupa. Inabot ng Panginoon yung mga shepherds. Okay? Yung mga low-class citizen. Pero inabot din ng Panginoon yung matatalino, yung mga magi. The same night. Hindi nga lang nakapunta agad yung mga magi because they were so far away. Ang mga malapit lang yung mga shepherds. Dahil yung mga shepherds na kinatagpo ng anghel, they are called priestly shepherds. Ito yung mga tupa na inaalagaan nila na in-offer sa temple. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga pinanganak ang Panginoon sa Bethlehem dahil yung mga tupang galing sa Bethlehem lang ang ino-offer sa Passover. Hallelujah. Kaya nga God's plans, actually, they are flawless. No? Kung titingnan natin, virgin birth, grabe to, walang pwedeng makapag-reenact niyan, na pwedeng gawin. No? Kung meron pang isisilang na bata na sinasabi niya na virgin siya, huwag ka nang maniwala, kapatid. Isa lang ang ating Panginoon na nagawa niya yan. Hallelujah. Amen. No, tapos, no, pinangako ng Panginoon sa Isaiah 14 na sa Bethlehem, ipapanganak ang ating Panginoon, tinupad ng Panginoon. Or sa virgin birth na Isaiah 7:14, sa Bethlehem, sa Micah 5:2, tinupad ng Panginoon sa Luke. No? Yung fullness of time, no, sabi ng Galatians 4:4, tinupad ng Panginoon yan. Ngayon, tatanungin mo, kung perfect ang way ng Panginoon, bakit ako naghihirap ngayon? Bakit meron Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you. Ano to, Lord? Yung plans na to, sabi mo, plans to prosper you, not to harm me. Plans to give me hope in the future. Pero ano nangyayari sa buhay ko? Parang hindi akma dun sa word ng Panginoon po, I know the plans I have for you. Parang hindi ka satisfied dun sa klase ng buhay na meron ka ngayon dahil tinanggap mo ang Panginoon as your Lord and Savior, thinking and considering na magbabago ang buhay mo. Yes, magbabago ang buhay mo. Pero huwag kang hihinto sa Jeremiah 29:11 dahil meron Jeremiah 33 verse 3. Sabi ng Panginoon sa Jeremiah 33 verse 3, no? Call to me and I will answer you. Kasi kaya nga hindi natin alam yung mga plano ng Panginoon sa buhay natin to prosper us kasi hindi tayo lumalapit sa Kanya. Kaya sabi ng Panginoon, come to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. These are the plans of God in your life na hindi mo pa alam kasi nga hindi ka lumalapit sa ating Panginoon. Hallelujah. His ways are perfect. Kaya kung struggling ang married life mo ngayon, ang marriage mo ngayon, ilapit mo sa ating Panginoon. Lord, it's your word. Plans to prosper me. Kaya lumalapit ako ngayon sa iyo, Panginoon, in your throne of grace. Kunin mo na ang asawa ko. Katagpuin mo na ang asawa ko. No, baka buti na lang, hindi natin inapakanta yung kunin mo, O Diyos. Baka hawakan mo yung kamay ng asawa mo eh. At tanggapin mo. Hallelujah. No, they are actually perfect, okay? Sa lahat ng pagkakanan. Psalms 18 verse 30,
For God, His ways is perfect. The Lord's word is flawless. He shields all who take refuge in Him. For God's ways, they are perfect. At yung salita ng Panginoon, they act as shield sa mga lumalapit at humihingi ng shield sa ating Panginoon using the Word of God. No? Yes, sinasabi mo right now na paano siya nagiging shield? And dami kong persecutions. Yung mga apostles nga ng Panginoon, sinabihan ng Panginoon sa John 16:33, in this world you will face many troubles. But take heart, I have overcome the world. Higit pa tayo sa mga apostles ng ating Panginoon? Sinabi ng Panginoon, directly sa kanila to. Ngayon sasabihin mo, dapat exempted ka. Hallelujah. Si David, mga ilang taon siya nagtago kay King Saul bago siya naging hari. It's about 10 years. Bago na-fulfill yung pangako ng Panginoon sa kanya. Masigit pa ba tayo kay David, a man after God's own heart? Hallelujah. Nag-question naman Panginoon sa nangyayari sa buhay mo. Kapatid, actually yung pag-question sa sitwasyon mo sa Panginoon, it's actually pagkawalan ng tiwala sa ating Diyos. Hallelujah. Sabi ng Philippians 4:13, I can do all things. Amen. All. Pag sinabing all, lahat. Hallelujah. Pero may verse 12 yan. Bago 13, Verse 12. You can do the math. Okay, sabi ng verse 12, I know what is to be in need. I know what is to have plenty. I have learned the secret of in any way, in every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. Then, sinabi ni Pablo, I can do all things through Jesus who gives me strength. Yes, in all situations, alam na ni Pablo, napasok na ni Pablo. Pero nando pa rin yung kanyang declaration, I can do all things. Why? Because Jesus is our strength. Hallelujah. Kaya nga, His ways is perfect. Yes, indeed, His way is perfect. At it's a shield to those who are seeking protection from the Lord by using the name and the word of God. Sabi ng Isaiah 55:8-9, for my thoughts are not your thoughts. Praise God! Yung klase ng pag-iisip ng Panginoon, hindi katulad natin. Yung pag-iisip kasi natin, salawahan eh. Hallelujah! No, Lord, gusto ko ng bagong phone. Nabigyan ng bagong phone, yung hindi ginagamit sa Amerika. Alam niyo po ba, may phone na dito ginagamit pero sa Amerika hindi ginagamit? Alam mo po anong klaseng phone yon? Tama, Oppo. Eh bakit? Di naman talaga ginamit yung Oppo sa Amerika, di po ba? O ba't tumatawa kayo? Nakakita mo, mas maganda. iPhone. Hindi ko lang number kasi hindi po ako fan ng iPhone. Fan po ako ng Oppo kasi humble po kay Oppo. Buti na lang, hindi po ganun mag-isip ang Panginoon na katulad natin na salawahan. No, gusto natin ito, after a few days, nakakita na yung mas maganda. Lord, ito naman! Kaya nga sabi ng Panginoon, for my thoughts are not your thoughts, neither your ways, my ways, declares the Lord. Hindi iba ang pamamaraan ng Panginoon. Kasi ang pamamaraan ng tao, gusto niya instant. Kaya nga instant life ngayon eh. Instant boyfriend. Instant noodles. Instant coffee. Buti na lang, may brood na ngayon. Lahat instant. Kaya nga yung pagpapuri sa ating Panginoon, yung iba gusto instant, konti lang. Tama na. Yung iba, nahihirapan daw. Ang tagal ng worship natin. Alam niyo, sa langit, forever ang pagsamba sa ating Panginoon. Kaya kung sa oras na to, naiinip ka, pagdating mo ng langit, baka babagsak ka kasi yung mga mainipin doon, binabagsak eh. Hallelujah! O see, naiinip na kayo. Hallelujah! Kasi po, kaya nga sabi ng Panginoon, for my thoughts are not, kasi ang liit lang ng utak natin.
Kahit na maliit lang yung utak na yan, hindi lahat nagpa-function. Yung iba slightly used. Kaya yung iba, mahal kapag binenta. Kasi bibihira ko magamit eh. Pero actually, it's less than 10% lang ang brain na kumilos. Napakatalino mo na. Pero hindi pa yan sapat sa Panginoon yung katalinuhan na yan. Actually, marami pong matatalino na hindi naniniwala sa Diyos. Marami mga average people na faithful sa ating Panginoon. Dahil naniniwala sila na may limitasyon ng katalinuhan. Hallelujah. At pasalamat tayo, hindi tayo ganon katulad ng Panginoon nag-iisip. Kasi ang dami nating iniisip. No? Alas 7 pa lang, nag-iisip ka na ng almusal. Hallelujah. No, sabi rin ng Panginoon, as the heavens are higher than earth, gaano po kahalayo yung langit? No? So are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts? Masyadong malawak ang agwat. No? Baka sabihin mo, ba't kaya ayaw pa akong i-bless ng Panginoon para mabayaran ang mga utang ko? Sino ba yung mga utang dito? Pag-pray natin, this 2026, wala na kayong utang. Amen. Pero pag pinag-pray ko na wala nang utang mamaya, huwag na kayong mangungutang. Yung iba, baka pinaprocess ka ng Panginoon. Kaya di ka pa binibless ng Panginoon sa utang mo, baka gusto ng Panginoon makulong ka muna kasi nasa process, utang kasi ng utang eh. Para matuto ka at matutong maglingkod sa ating Panginoon, magtiwala sa ating Panginoon. Hallelujah. No? In verse 9, okay. As the heavens are higher than the earth, so my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. God is all-knowing. Amen. Yung katalino natin, portion lang yan sa katalino ng Panginoon. Pagsasamahin pa natin yung lahat ng katalinuhan dito sa mundo, hindi pa rin sasapat sa katalinuhan ng Panginoon. Hallelujah. Do you know God? Sabi niya, no God, no fear. Hallelujah. And no God, no fear. Tama po? Because God is Almighty, kailangan po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Sabi ng Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all your heart. It's all your heart. It's not a portion of your heart, but all your heart. And lean not to your own understanding, on your own understanding. No, kasi yung katalinuhan na yan, hindi sasapat sa katalinuhan ng Panginoon. Ang kaya mo lang isipin yung hanggang ngayon, hanggang mamaya, bukas hindi ka pa sigurado. Pero ang Panginoon, alam niya na yung ending mo. Alam na niya kung kailan yung last breath. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. As we trust the Lord, ang gagawin ng Panginoon, He will make your path straight. Aayusin ng Panginoon ang buhay mo. Hallelujah. Makikita mo yung purpose ng Panginoon sa buhay mo. Kaya sabi ng Romans 12:2, no, kung hindi lang natin i-offer ang sarili natin, hindi natin makikita at makikilala that His will, they are perfect and they are pleasing sa bawat isa. Okay? Tignan po natin. Do not conform. Pag sinabing conform, huwag kang makipag-agree, makiayon to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will able to test and approve what God will is. His good, pleasing, and perfect will. Kaya nga, God is sovereign. The sovereignty of God. God's power and control over all things. Kokontrolin talaga ng Panginoon because He is powerful. His divine plans were fulfilled. His timing was so timely. His ways were perfect. Hallelujah. He is sovereign. Kaya kailangan mag-submit lang po tayo sa ating pagkatiwalaan natin ng Panginoon. Kung talang tayo ay may pananampalataya sa Diyos, we need to obey. To believe is to obey. Sabi ng Isaiah 46, 9-10, remember the former things. This is the thing na ginawa ng Panginoon long time ago in the Old Testament. Those of long ago, I am God and there is no other. I am God and there is no like me.
No one like me. Sabi ng Panginoon. So twice sinabi ng Panginoon that I am God. So ini-insist sa bawat isa sa atin ngayon that God is sovereign. Makapangyarihan ang ating Panginoon. Make known the ends from the beginning. So, do sa panghuli hanggang sa simula. From ancient times, what is still to come, I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Gagawin ng Panginoon because He is God. Gagamitin ka ng Panginoon because He is your God. Kailangan lang po tayo mag-submit sa purpose ng Panginoon. Because He came to give us life. Abundant life. Kaya kailangan lang po tayo mag-submit sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Otherwise, hindi po natin mararanasan yung buhay ng masagana na pinangako ng Panginoon sa ating lahat. Trust God's sovereignty. His plans for you are the best thing that can happen to you. These are the best things. His plans sa bawat buhay ng bawat isa. Hallelujah. Kaya nga may Tagalog tayong song na sabi niya, bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw. Bawat araw ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw. Hallelujah. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Hallelujah! Walang mahirap sa'yo. Hallelujah! Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap. Hallelujah. Walang imposible sa iyo. Walang imposible sa iyo. Hallelujah. Walang imposible sa iyo. Ikaw ang Panginoon namin. Hallelujah. Ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible. Hallelujah. This is our last Sunday of 2025. Kung meron kang sitwasyon ngayon sa amin, Lord, I cannot control it. Hindi ko kaya. This situation is too big for me. Nahihirapan na ako, Panginoon. This is the right time para ibigay mo yan sa ating Panginoon. This is the right time na sabihin mo, Lord, I need your help. Kailangan ko tulong mo. Kailangan kong mag-submit sa'yo. Kailangan kong pagkatiwalaan. This time, pagkakatiwalaan na kita. Yes, this is the last Sunday ng 2025. From January up to now, pinakita ng Panginoon how powerful He was. And He is. Sana sa oras ng ito, patuloy natin pagkatiwalaan. Mas gagawa, mas kikilos. Bigyan natin ng pagkakataon ng Panginoon makakilos sa mga bagay na yan na inahawakan mo na hindi mo kayang i-overcome. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, ibinibigay ko na sa iyo. Dahil alam ko sa iyo, walang mahirap. Walang imposible. Sa akin, imposible, napakahirap yung mga bagay na to. Pero sa iyong presensya, sa iyong kapangyarihan, walang mahirap, walang imposible. Hallelujah. Hallelujah. Shall we pray, Father? We acknowledge
that you are sovereign. You control everything. That your ways are higher than our ways and even our thoughts. Sa oras mong ito, Panginoon, kumilos ka, lalong-lalo na sa mga kapatid ko na mayroong sitwasyon na tinatanggap nila sa oras na ito na hindi nila kayang i-overcome, hindi nila kayang pagtagumpayin without your presence and guidance. Kaya Lord, dalangin ko sa oras mong ito, paranas niyo, O Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang iyong kalwalatian as well, na ikaw ang aming Diyos, na sa lahat ng pagkakataon, walang mahirap sa iyo. At nais mo kaming tulungan, O Diyos. And I believe this is the right time to surrender everything into your hands. Lord, kumilos ka sa bawat isa. Sa bawat sitwasyon, Lord, ng buhay namin, kumilos ka. Ipagkita mo, Panginoon, yung kapangyarihan, ang iyong pagmamahal, maging yung pagkalinga at protection sa bawat isa, O Diyos. Lord, marami pong salamat. Salamat, O Diyos, sa iyong kapangyarihan, sa iyong salita, maging, Lord, sa tagumpay na meron kami sa oras na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay sama-samang maghandog